What exactly? Stop! You can't just shoot. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Honest Thief. Nagsimula ang eksena kay Tom Dolan, isang profesional na magnanakaw na kahit minsan ay hindi pa nahuli ng mga otoridad. Dahil sa kanyang diskarte at hindi pag-iiwan ng ebidensya, iba't ibang bangko na ang kanyang nanakawan. Nang lumipat siya sa bayan na malapit sa Boston, nakilala niya si Annie Wilkins, isang worker sa isang storage unit facilities. Ang kanilang pagkakakilala at pagiging magkaibigan ni Annie ang nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Mabilis nahulog ang kanyang damdamin para dito, pagkatapos ng kanilang isang taon na relasyon, niyaya na niya itong magsama sila sa iisang bubong at hindi naman ito nag-alinlangan na tanggapin ang kanyang proposal. Gusto ni Tom na magsimula ng bagong buhay kasama si Annie, kaya't nagpasya siyang aminin ang kanyang mga nagawang pagkakamali sa kanyang nakaraang buhay, dahil dito ay tumawag siya sa opisina ng FBI, kung saan nakipag-usap siya sa agent na si Sam Baker, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang in-and-out bandit, ang pangalang ibinigay sa kanya ng media pagkatapos ng kanyang mga matagumpay na pagnanakaw noon. Sinabi niya kay Sam na isusuko ang kanyang sarili, at handang ibalik ang lahat ng pera. Kapalit noon ng mababang sentensya sa bilangguan, tinanong siya ni Sam tungkol sa dahilan ng kanyang desisyon. Sinabi ni Tom na siya ay nagmahal ng isang babae, at nais niyang maging malinis bago magpatuloy sa kanyang relasyon. Hindi naniwala si Sam sa kanyang mga sinabi, ngunit sumang-ayon nito na bisitahin siya para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos ng tawag, kinuwento ni Sam ang kaso sa kanyang kaibigang agent na si Myers, at ibinigay naman ang iba pang impormasyon sa kanyang mga juniors, na sina John Nivens at Rauman Halls. Iniutos niya sa dalawa na bisitahin si Tom sa kanyang hotel. Kinabukasan, pumunta sina Hall at John sa lugar ni Tom upang magtanong ng iba pang impormasyon. Sinabi naman niya ang parehong kwento, ngunit hindi naniwala ang dalawa, na walang nakuhang ebidensya ang pulisya. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, ipinaliwanag ni Tom kung paano niya pinasok ang mga bangko na may mga lumang locker system. Sinabi din niya, na palagi siyang nakakatagpo ng isang bakanteng gusali sa tabi mismo ng bangko, at dahil siya ay isang ex-marine, na naging dalubhasa sa mga demolisyon, ginamit niya ang kanyang mga kaalaman upang mapasabog ang vault. Naghuhukay siya sa bakanteng lote at dumadaan sa air conduct, diretso sa vault ng bangko. Tinanong ng mga ito ang patunay ng pera na sinasabing mayroon siya, kaya't ibinigay ni Tom ang mga susi sa kanyang locker, kung saan mahahanap ng mga ito ang pera, bago sila magpatuloy sa deal. Wala namang sinayang na oras ang dalawa, pinuntahan nila ang locker na pag-aari ni Tom at nakita ang pera sa isang storage box. Nang mga sandaling yun, nagbago ang isip ni John at nagpas siyang itago nila ang pera. Sa una, hindi sumang-ayon dito si Hall, ngunit kinumbinsi siya ni John, sa pagsasabing malaking tulong ang pera para sa kanya at sa kanyang pamilya. Tinanong ni Hall kung paano si Tom kapag nalaman ang kanilang ginawa. Siniguro naman ni John na walang maniniwala dito, dahil wala itong ebidensya. Habang kinukuha nila ang pera at inilalagay sa trunk ng kotse, dumating si Annie. Matapos silang makita sa CCTV ng storage facility, nagpakilala sila bilang kaibigan ni Tom, at sinabi ng dalawa na pinapunta sila ni Tom upang kunin ang ilang bagay para dito. Nakumbinsi naman si Annie sa kanilang paliwanag, at umalis nang walang anumang karagdagang tanong. Ilang sandali pa, bumalik sila sa silid ng hotel ni Tom, at sinabi dito na nakita nila ang pera. Pagkatapos, bigla siyang tinutukan ni John ng baril, at sinabing huwag sabihin sa iba ang lihim nito. Ngunit, mabilis na nakaisip ng paraan si Tom. Sinabi niya na $3 milyong lamang ang nandoon, at itinago niya ang iba pang $6 milyon bilang bargain ng chip. Samantala, nang mga sandaling yun, dumating si Sam at naputol ang kanilang pag-uusap. Sinubukan ni Tom na bigyan ito ng babala tungkol kay John. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, pinaril na ito ni John. Nagsimulang makipag-away si Tom sa kanya, at parehong tumalon sa bintana, kung saan nakita sila ni Annie, na bagong dating lang para bisitahin si Tom.
Agad na sumakay si Tom sa kotse kasama si Annie na nagulat sa mga pangyayari. Samantala, ang dalawa ay sinimulan na silang habulin, naguguluhan at nagtatanong naman si Annie kung ano ang nangyayari kaya't sinabi niya dito na FBI ang humahabol sa kanila. Habang hinahabol nila si Tom, muling nakipagtalo si Hall kay John para sa paggawa nito ng gulo. Ngunit nananatili itong determinadong itago ang pera. Di nagtagal, nakita nila ang kotse ni Tom, ngunit wala na sila dito, dahil nagtago sila sa isang kotse sa parking lot. Pagkatapos makaramdam ng kaligtasan, sinabi ni Tom kay Annie ang tungkol sa kanyang mga nagawang pagnanakaw, at ipinahayag na gusto niyang sabihin dito ang totoo, ngunit hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Nagalit ito sa kanya, ngunit sinabi niya na nagbago na siya at handa niya ng pagbayaran ang kanyang mga nagawa. Inakusahan din siya ni Annie na isa siyang mamamatay tao, ngunit tinanggi niya ito, dahil hindi siya pumatay ng sinuman. Dito ay ipinaliwanag niya ang kanyang dahilan sa pagnanakaw sa mga bangko. Sinabi ni Tom na ang kanyang ina ay namatay sa pulmonya, noong panahong siya ay nasa serbisyo pa bilang isang Marines. Pagkatapos noon, hindi makapag-concentrate ang kanyang ama sa kanyang trabaho, dahilan upang matanggal ito sa trabaho. Ang CEO naman ng kumpanya ay nagkamali sa paghawak ng mga pondo, kaya tumanggi na ibigay ang pensyon ng kanyang ama. At dahil walang sapat na mapagkukunan ng pera ang ama upang kumuha ng abogado, nagpakamatay ito matapos na walang mahanap na ibang paraan. Matapos mangyari ang dagok sa kanyang buhay, nagdesisyon siya na nakawan ang bangko, kung saan itinatago ng CEO ang pera ng kanyang ama. Pagkatapos, ginawa na niya itong propesyon, subalit, nagbago ang lahat ng iyon simula nang makilala niya si Annie. Ayaw na niya sa dati niyang trabaho at gustong magsimula ng bagong buhay. Sa ibang eksena, nang malaman ni Myers, ang kaibigang agent ni Becker, ang kanyang pagkamatay, sinimulan nito na imbestigahan ng pagpatay sa kaibigan, at ipinangako dito na hahanapin ang taong responsable sa kanyang pagkamatay. Samantala, sinabi naman ni Annie kay Tom ang tungkol sa pakikipagkita niya sa dalawang lalaki sa storage unit. Sinabi naman ni Tom na pinatay ng mga ito ang kanilang kasamahang agent, at sigurado siyang sa kanya isisisi ang pagkamatay nito, at walang sino man sa FBI ang maniniwala sa kanya, dahil mas paniniwalaan ng mga ito ang kanilang mga kasamahan. Samantala, tinanong ni Myers sina John at Hall tungkol sa pagkamatay ni Beckers. Sinabi ng mga ito na si Tom ang pumatay dito, at pagkatapos ay tumakas kasama ang isang babae. Nagtanong din siya tungkol sa storage unit, ngunit sinabi sa kanya ni John na wala silang nakitang pera doon, at nagsisinungaling lamang si Tom sa kanila. Sa kabilang banda, dahil alam niyang patuloy siyang susundan ng mga agent, sinabi ni Tom kay Annie na umalis na muna sa lungsod, at manatili sa isang hotel hanggang sa matapos ang lahat. Nag-aalangan namang umalis si Annie, dahil ayaw niyang mag-isa ito sa sitwasyong pinagdadaanan, ngunit tiniyak ni Tom na magkakasama din sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, nagsimulang hanapin ni Tom ang kinaroroonan ni John, habang inutos naman ni Myers sa kanyang team, na hanapan ng mga fingerprints si Tom mula sa kanyang silid sa hotel. Sinabi niya din sa dalawa na malinis ang record nito at hindi kailanman nasangkot sa anumang krimen. Nahanap din ni Myers ang impormasyon tungkol kay Annie, at inutos na sundan nito. Samantala, tinawagan ni Annie si Tom, at sinabi dito na hindi siya umalis sa lungsod, at bumalik sa kanyang trabaho, kung saan natagpuan niya ang footage ng CCTV camera nila John at Hall na kumukuha ng mga kahon mula sa storage. Nag-alala si Tom sa kanya at pinaalis siya kaagad sa lugar na yun. Samantala, akmang aalis na sana si Annie nang biglang dumating si John. Si Tom ng mga sandaling iyon ay sobrang nag-alala kaya't inagaw nito ang isang van mula sa isang food delivery at nagmadaling pinuntahan si Annie. Sa ibang eksena, ng mga sandaling iyon, sinimulan na itong imbestigahan ni John. Inakusahan siya bilang kasabwat ni Tom, at hiningi ang memory card ng CCTV footage. Hindi naman nagbigay ng anumang impormasyon si Annie at sinubukang lumaban dito, ngunit sinaktan siya ng lalaki dahilan upang mawalan siya ng malay. Samantala, si Hall na naghihintay kay John sa kotse, ay nakitang pinahihirapan si Annie kaya agad itong pumasok sa loob, kung saan nakita niyang nakahiga na ito sa sahig. Balak din ni John na patayin ito, ngunit pinigilan siya ni Hall. Sinuri nito ang pulso ni Annie at nagsinungaling kay John. Sinabing patay na ito upang makaalis sila sa lugar na yun. Pagkalipas ng ilang minuto,
dumating si Tom, nag-alala at binuhat niya agad ito at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit agad siyang umalis bago pa siya makita ng mga pulis. Tumawag siya sa FBI, at sinabing gusto niyang makausap si John. Nang makausap, inakusahan niya ito ng pagnanakaw ng pera, at pananakit kay Annie, ngunit itinanggi ni John ang kanyang mga paratang, dahil alam niyang nakikinig si Myers sa tawag nito. Samantala, tinawag ni Myers si John, at ipinaalam niya dito ang tungkol sa pagbisita niya sa ospital upang makita si Annie. Dahil dito, napagtanto ni John na nagsinungaling sa kanya si Hall tungkol sa pagkamatay nito. Sa ibang eksena, nakita ng isang pulis si Tom sa kalsada, at ipinaalam kay John at Hall ang tungkol dito. Sinimulan nilang habulin ito, ngunit sinadya ni Tom na banggain sila upang makatakas. Di nagtagal, nahuli siya ni Myers, at sinimulan siyang bugbugin. Sinabi niya na pinatay ni Tom ang kanyang kaibigan ngunit tinanggi ito ni Tom. Tinutukan naman niya ng baril si Myers, at sinabing si John ang pumatay kay Becker, na nanakit din sa kanyang kasintahan na si Annie, at mayroon siyang ebidensya laban dito. Ibinigay din niya ang baril ni Hall, na ninakaw niya mula dito noong nasa silid sila ng hotel, at tiniyak sa kanya ni Myers na iimbestigahan ang katotohanan. Samantala, inutos ni John kay Hall na patayin si Annie, ngunit tumanggi itong gawin yon, kaya nagpasya si John na gawin itong mag-isa, ngunit, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil ng mga oras na yun ay nagbabantay sa loob ng silid si Myers. Sa ibang eksena, pinatawag ni Myers si John sa kanyang opisina, at tinanong ito kung bakit tinuturo siya ni Tom na pumatay kay Becker. Nagtanong din ito tungkol sa akusasyon ni Tom sa kanya ng pagnanakaw ng pera, ngunit, muling itinanggi ni John ang paggawa nito, at iginiit na wala siyang kinuhang pera. Ipinatawag din ni Myers si Hall upang kausapin, at ibinalik dito ang baril na nabawi niya kay Tom, ngunit walang sinabi ito sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, tinanong ni Hall si John tungkol sa kanyang susunod na plano, at nagbanta itong sasaktan ang kanyang pamilya kung hindi siya sasang-ayon sa kanyang mga gagawin. Nang nasa bahay na si Hall, hindi nito mapigilan na isipin ang kanilang maling ginawa, dahil labag ito sa kanyang kagustuhan. Sa takot sa mga kahihinatnan, tiniyak niya sa kanyang asawa na anuman ang ginawa niya ay para lamang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Nang gabi ring yun, pumasok si Tom sa kanyang bahay at inatake siya nito. Inisip ni Hall na nandoon ito upang patayin siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Tom na siya ay isang magnanakaw lamang, at hindi isang mamamatay tao. Sinabi din nito na alam niyang ayaw sumama nito kay John at sa mga plano nito, kaya tinatanggap nito ang kanyang pagkakamali. Hiniling sa kanya ni Tom na patunayan ang kanyang pagiging inosente, pumayag naman ito na tulungan siya, at sinabi dito na nasa kanya ang security footage na kinuha niya mula sa bulsa ni Annie. Pagkatapos ay binisita niya si Annie at inihayag niya ang plano ni John na papatayin siya, kaya't hiniling nito kay Tom na ilipat siya sa isang ligtas na lugar, na hindi siya makikita ni John, kaya dinala siya nito sa isang hotel kasama siya. Nang maglaon, tinawagan ni Tom si Myers, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkuha niya kay Annie, ngunit tiniyak din ni Tom na hindi ito sangkot sa kanyang mga pagnanakaw. Nag-alok naman si Myers ng kanyang suporta sa paghahanap ni Tom ng ebidensya, ngunit tumanggi si Tom sa anumang tulong, at sinabing siya na lang ang hahawak sa sitwasyon. Habang nagpapagaling si Annie mula sa kanyang mga pinsala, inayos ni Tom ang bomba at itinanim ito sa bahay ni John. Tinawag niya ito at inutos na aminin ang kanyang krimen, ngunit tumanggi si John na gawin ito, at pinasabog ni Tom ang kanyang bahay bago siya makalabas. Tinawanan siya ni John dahil hindi niya nagawang patayin ito, ngunit sinabi naman ni Tom na hindi ito ang kanyang nais mangyari. Ang gusto lamang niya ay ang pag-amin nito sa krimen, ngunit hindi naman sumang-ayon si John na gawin ito. Matapos makarating sa isang ligtas na bahay, tinawagan ni John si Hall at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagsabog, pumayag naman itong makipagkita sa kanya. Samantala, inimbitahan ni Annie si Myers sa storage unit, kung saan ibinigay niya ang security footage, at ipinakita dito ang natitirang pera, upang patunayan na hindi nagsisinungaling si Tom. Dumating naman sina Tom at Hall upang makipagkita kay John, kung saan ipinahayag ni Tom na ibinigay nito sa kanya ang CCTV footage ng storage unit. Sinisi at nakipagtalo si Hall sa kanya para sa pagpatay niya kay Becker, ngunit binaril siya nito, at tumakas na may dalang pera,
Habang nakalayo na si John, tinawagan siya ni Tom, at ibinunyag na may bomba sa ilalim ng kanyang upuan sa kotse. Sinabi din ito sa kanya na isa itong pressure-sensitive na bomba, kaya dapat siyang manatili sa kotse, at hintayin ang bomb disposal squad na iligtas siya. The bomb is pressure sensitive. If you get out of that scene. Matapos putulin ang tawag, nakuha ni Tom ang isang recording device mula sa katawan ni Hall, kung saan inamin ni John ang pagpatay kay Becker. Samantala, si Myers, kasama ang bomb disposal squad, ay iniligtas si John. Ngunit sinabi ni Myers na hindi totoo ang bomba at palabas lamang ito ni Tom. Inutusan niya ang kanyang team na arestuhin si John, at nakuha dito ang pera mula sa kanyang kotse, at napagtanto nila na si Tom ay nagsasabi ng totoo. Pagbalik sa kanyang opisina, nakatanggap din siya ng recording device na nagpapatunay na inosente nga si Tom sa kaso. Di nagtagal, pinuntahan ni Myers si Annie upang kumustahin. Ilang saglit pa, nagpakita si Tom upang isuko ang kanyang sarili bilang pagtupad sa kanilang napag-usapan, ngunit sa huli ay inabsuelto na siya ni Myers sa kanyang mga kasalanan, at nagyakap ang magkasintahan sa labis na kaligayahan. At dahil umabot ka na rin sa punto ng video na ito kaibigan, kung nagustuhan mo rin ito ay pwede bang pakitype mo naman sa comment section ang salitang wow ang galing, baka maaari ding palike naman ang video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.